Ang dami kong tanong eh, no? Medyo late po ako, pasensya na. Pero, pwede po bang malaman bakit itong mga kongresista to ay ginawa nila yung hakbang na yan? Meron po ba silang mga masasamang pag-iisip gagawin at gagawin at ginagawa sa kasalukuyan? Binanggit po natin kanina na yung analysis nga po natin ng budget na to ay pro-politician, anti-Filipino. Bakit? Dahil katulad po nung binabanggit natin, yung patuloy na pagsira sa PhilHealth, instead na ayusin ito, ay pumapabor sa interest nila. Dahil ang nilalakihan nila ng pondo ay yung mga programa na kung saan kailangan mo pa nga manghingi sa politiko ng tulong bago mo makuha yung servisyo na dapat nakuha mo sa gobyerno. That's one. Itong AKAP program na ginagamit ngayon sa roadshow ni Speaker Romualdez para magpamudmod ng ayuda. Bakit hindi na lang natin i-expand ang coverage ng 4Ps? Kasi ang 4Ps institutionalized. Hindi ba malinaw na kapag bibigyan ka ng 4Ps, may exit program? At may condition kung bago mo patanggap yung ayuda mo, kailangan pag-aralin mo yung anak mo, magpa-check up ka, i-upgrade natin yung skills natin para magkahanap buhay tayo. Ganun po dapat ang social protection or ayuda program. Hindi yung bigay ka lang ng bigay habang nagmo-mall tour ka na malinaw na ang dahilan ay para iboto ka ng mga mamamayang Pilipino, no? At yung pangatlong ebidensya kung bakit pro-politician to, in the first place, wala naman po dapat role ng mga congressman at senador sa pagbibigay ng ayuda. Hindi ba executive function yun? Bakit yung mga congressman at senador ang may interest kung magkano yung pondong i-assign sa AKAP? Hindi po ba? Yung pang-apat na ebidensya, itong budget sa DPWH. Sa mga hearing na nangyari sa Senado at Kongreso, DPWH na mismo ang nagsabi na parang 60% lang ng mga flood control projects ang nai-implement nila every year. Doon sa budget na hiningi ng DPWH, bakit dinagdagan pa ng 289 billion pesos? Saan nanggaling yun? Alam niyo po yung mga infra projects, bago yan ini-implement, dapat may pag-aaral. Kailangan ba talaga natin yan? Meron yung program of work. Paano lumalaki at paano nadadagdagan tuwing dadaan sa Kongreso? Gumawa ba ng pag-aaral ng mga congressman na to at mga senador bago i-insert yung mga infra projects na to? So nakakalungkot po, no? Kasi malinaw na malinaw yung priorities eh. Yung education sector at health sector na talaga kapakita-kinabang sa atin bilang mga mamamayan ay hindi pinaprioritize. Itong mga programa na dole out, like AKAP, like MAIN, pinaprioritize lalong-lalo na noong 2024, a year before the election, and 2025 election year. So talaga naman pong nakakalungkot. Kaya wala po tayong choice kung hindi i-reject itong anti-people, pro-politician, at pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas.